Isang makasaysayang tennis eruption ang kasalukuyang nagaganap sa puso ng Manila matapos ang kanyang electrifying run sa Australian Open kung saan ginulat ni Alex Ayala ang buong tennis world. Ang ating Pinay Diamond ay opisyal nang umuwi, hindi bilang bisita kundi bilang isa sa mga pinakamalalakas na pwersa ng torneo. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, isang WTA 125 event ang gaganapin sa Pilipinas at sa gitna ng lahat ng ito, si Alex ang sentro ng atensyon bilang seeded number 2 ng Philippine Women's Open na magsisimula ngayong Lunes sa Rizal Memorial Tennis Center. Hindi ito basta homecoming, ito ay isang deklarasyon, isang malinaw na mensahe sa mundo na ang Pilipinas ay handa nang maging bahagi ng global tennis map at si Alex ang mukha ng bagong yugto. Sa kanyang paglapag pa lang sa venue, ramdam na agad ang tinatawag ngayon ng mga fans at media bilang Ayala Mania. Nung Sabado pa lang, kahit wala pang official na laban, halos nabisto ng festival ground ang Rizal Memorial. Mahabang pila ng mga fans ang nag-aantay para sa autograph, selfie o kahit simpleng sulyap lamang sa kanilang idolo. Ang dating tahimik na tennis complex ay biglang naging sentro ng emosyon, sigawan at pambansang pagmamalaki. At ang dahilan, si Alex ay hindi na lang simpleng tennis player, siya na ngayon ay isang simbolo. Bilang world number 49 at life number 43, si Alex ang pinakamataas na rank Pinay na maglalaro sa ganitong kalaking torneo sa sariling bayan. Para sa marami, ang ranking na ito ay hindi lang numero sa papel. Ito ay patunay ng isang Pinay ay kaya ng makipagsabayan sa elite level ng world tennis. At ngayon sa unang pagkakataon, dadalhin niya ang antas na iyon sa harap ng sariling sabayanan. Sa round 1, harapin niya ang Russian player na si Alina Cherevia, na sa lukuyang world number 169. Sa papel, malinaw ang advantage ni Alex, pero sa tennis, walang ibinibigay ng libre. Ang kaibahan lang ngayon, si Alex ay may sandata na bihirang maranasan ng international players, isang home crowd na handang gawing impyerno ang bawat puntos para sa kalaban. Sa bawat sigaw na laban Alex, lumiliit ang court para sa sinumang haharap sa kanya. Ito ang klase ng pressure na hindi matutumbasan ng ranking. Pero sa kabila ng lahat ng hype, nananatiling kalmado at grounded ang ating pambato. Sa press conference, malinaw ang kanyang mindset, I take it match by match. Walang overconfidence, walang pangunguna sa isip, pero aminin natin sa lakas ng suporta at sa kalidad ng kanyang laro, mahirap hindi isipin ang posibilidad ng isang historic home court title. Ang mismong pagbuo ng WTA 125 event sa Pilipinas ay hindi hiwalay sa epekto ng Alex Ayala sa global tennis matapos ang Ayala Frenzy sa Melbourne kung saan pati ang BBC ay napaamin na mas pinipilahan siya kaysa mga Grand Slam champions. Malinaw na nakita ng WTA ang potensyal ng Pilipinas bilang bagong tennis market at sino ang mas angkop na maging mukha nito kundi ang isang homegrown star na kinikilala na sa buong mundo. Kahit sa practice sessions, ramdam ang kakaibang intensity, ang kanyang lefty forehand ay mas buo, mas mabilis at mas agresibo. Ang kanyang movement sa baseline ay mas relaxed, mas natural, parang ang init at halumigmig ng Manila ay hindi kalaban, kundi kakampi. Sa bawat winner na tumama sa linya, may kasunod na palakpakan mula sa coaches, ball kids at fans na nakasilip sa gilid ng court. Ito ang tunay na bentahin ng home court, hindi lang familiarity sa klima, kundi emotional na connection sa lugar. Para kay Alex, ang pressure ay inaasahan ng buong bansa ay hindi pa bigat, ito ay gasolina. Sa halip na manginig, mas lalo siyang tumitibay at sa kasaysayan ng Philippine tennis, bihira ang makaranas ng ganitong klaseng crowd support para sa isang women's event. Hindi ito exaggeration, ang atmosphere sa Rizal Memorial ay inaasahang parang Davis Cup tie, kung saan bawat puntos ay may katumbas na sigaw at bawat pagkakamali ng kalaban ay may kasamang collective gasp mula sa crowd. So ngayon silipin natin ang mas malaking larawan, ang fearless forecast. So bilang number 2 seed, malinaw ang landas ni Alex patungo sa malalim na run. Ang top seed na si Tatjana Maria ng Germany, world number 45, ay nasa kabilang bahagi ng bracket. So ibig sabihin, hindi sila magtatagpo hanggat hindi finals. Ang posibleng quarterfinal at semifinal opponents ni Alex ay pawang mga player na sa aspeto ng power, consistency at movement ay kayang tapatan o lampasan ng ating Pinay Diamond. Sa unang round,
Laban kay Chereva ay itinuturing ng marami bilang pagkakataon para makuha ang rhythm, pero sa tennis, mahalaga ang momentum. At sa harap ng home crowd, ang bawat set na mapapanalunan ni Alex ay parang domino, sunod-sunod na babagsak ang kumpiyansa ng kanyang mga kalaban. Ikalawang factor, acclimatization. Habang ang ibang international players ay nag-adjust pa lang sa init at humidity ng Manila, si Alex ay parang isda sa tubig. Ang kanyang training background sa Nadal Academy at ang paglaki sa tropical conditions ay magiging lihim na sandata. Sa mga long rallies at deciding moments kung saan stamina ang sukatan, inaasang mas tatagal ang baga ni Alex kaysa kanyang mga kalaban. Ikatlo, ang crowd factor. Sa tennis, sanay ang karamihan sa tahimik, controlled atmosphere. Pero sa Pilipinas, ang suporta ay emotional at maingay. Para sa mga foreign players, ito ay pwedeng maging disorienting. Ang bawat sigaw, bawat palakpak, bawat collective cheer ay may psychological effect. Hindi ito simpleng noise, ito ay pressure na unti-unting bumabasag ng composure. At higit sa lahat, nariyan ang ranking motivation. Sa kasalukuyang live ranking na number 43, ang isang title sa WTA 125 Philippine Open ay pwedeng magtulak kay Alex sa top 40 o mas mataas pa. Ito ay critical bago pumasok sa clay season at ang French Open. Ang puntos na makukuha dito ay hindi lang para sa numero, ito ay ticket patungo sa mas consistent na main draw titles sa pinakamalaking torneo sa mundo. Pero lampas sa resulta, mas malaki ang implikasyon ng tournament na ito. Kung magagawa ni Alex na magtagumpay sa sariling bayan, ang epekto nito ay magiging seismic para sa Philippine sports. Una, ang confidence explosion, ang pag-angat ng tropeyo sa harap ng sariling pamilya, kaibigan at bansa, ay magbibigay sa kanya ng mental armor na dadalhin niya sa bawat court ng buong mundo. Ikalawa, ang tennis boom. Ang tagumpay ni Alex ay magsisilbing spark para sa susunod na henerasyon. Mas maraming bata ang mahihikayat na maglaro, mas maraming sponsors ang papasok, mas maraming international tournaments ang titingin sa Pilipinas bilang viable host. Ang Rizal Memorial ay muling mabubuhay bilang sentro ng tennis sa rehiyon. At ikatlo, ang global respect. Hindi natitingnan ang Pilipinas bilang outsider ng tennis conversation. Sa halip, ito ay kilalanin bilang bansang may reyna, isang player na hindi lang competitive, kundi may kakayahang baguhin ang narrative ng sport. Well, sa huli, ang kwento ni Alex sa Philippine Open ay hindi lang tungkol sa tropeyo. Ito ay tungkol sa pag-angkin ng entablado, tungkol sa isang bansa na matagal na nag-aantay ng sandaling masasabi nito, narito na kami. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.